Ang kwento ng buto. A very inspiring story. Isang mayamang negosyante ang tumatanda na at alam niyang panahon na upang pumili siya ng taong papalit sa kanya sa pamamahala ng kanyang negosyo. Sa halip na pumili mula sa kanyang mga anak at mga direktor, nagdesisyon siya na gumawa ng isang kakaibang paraan. Ipinatawag niya ang young executives ng kumpanya. Ang sabi niya, panahon na para ako'y magpahinga at pumili ng papalit sa akin bilang CEO. At nagpasya ako na pumili ng isa sa inyo. Nagulat ang young executives, ngunit nagpatuloy ang boss. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng buto ngayong araw na ito, isang espesyal na buto. Itanim ninyo ito, diligin at bumalik kayo dito 1 taon. Mula ngayon dala ang inyong tanim mula sa butong galing sa akin. Hahatulan ko kayo mula sa halamang dadalhin ninyo at ang taong mapipili ko ang papalit sa akin bilang bagong CEO. Si Jim ay nandoon ang araw na iyon at gaya ng ibang kasama niya ay tumanggap din ng buto. Umuwi na sobra ang pananabik at ikinwento niya sa kanyang asawa ang pangyayari. Tinulungan siya nitong kumuha ng paso, lupa at pataba at itinanim nila ang buto. Araw-araw ay dinidiligan ni Jim ang paso at inaabangan ang pagtubo ng buto. Matapos ang 3 linggo, ang ibang kasama ni Jim ay nag-uusap na sa kanilang mga buto at halaman na nagsisimula na nilang mapalaki. Palaging tinitingnan ni Jim ang kanyang buto, ngunit wala pa ding tumutubo mula doon. 3 linggo, 4 na linggo, 5 linggo ang lumipas. Wala pa din. Ang mga kasama niya ay masayang nagkukwento tungkol sa kanilang mga halaman, ngunit si Jim ay wala pang napatutubo man lang at nakaramdam na siya ng pagkabigo. 6 na buwan ang lumipas, wala pa ding tumutubo sa paso ni Jim. Naisip tuloy niya na napatay niya ang kanyang buto. Ang mga kasama niya ay mayroon ng matataas at mayayabong na halaman, ngunit siya ay wala. Wala siyang binanggit sa kanyang mga kasama. Sa halip ay patuloy pa niyang diniligan at pinatabaan ang lupa sa kanyang paso. Gusto niyang mapatubo pa din ang buto. Lumipas ang 1 taon at lahat ng young executives ay dala ang kanilang mga halaman para makita ng kanilang CEO. Sabi ni Jim sa kanyang asawa ay, di siya magdadala ng walang lamang paso. Ngunit tugon ng kanyang asawa ay maging tapat sa mga pangyayari. Masama ang pakiramdam ni Jim at sa kanyang tingin ay yun na ang pinaka-nakakahiyang araw sa buong buhay niya. Ngunit alam niyang tama naman ang kanyang asawa. Dinala niya ang kanyang walang lamang paso sa boardroom. Pagdating niya ay namangha siya sa uri ng mga halamang dala ng kanyang mga kasama. Lahat ay magaganda, ang mga hugis at laki. Ibinaba ni Jim ang kanyang paso sa sahig. Pinagtawananan siya ng karamihan at ang iba ay nalungkot para sa kanya. Nang dumating ang CEO, tiningnan niya ang silid at binati ang young executives. Si Jim naman ay nagtatago sa gawing likuran. Wow, anong ganda ng mga halamang inyong napalaki at ang mga bulaklak nito, wika ng CEO. Ngayon, isa sa inyo ang hihiranging susunod na CEO. Nakita ng CEO si Jim na nasa likod dala ang kanyang paso na walang laman. Ipinatawag niya ito sa kanyang financial director at dinala sa harapan. Nabigla si Jim at naisip niyang pumalpak siya at malamang ay paalisin na siya. Nang nasa harap na siya ay tinanong ng CEO kung ano ang nangyari sa kanyang buto at sinabi niya ang buong kwento. Pinaupo ng CEO ang lahat maliban kay Jim. Tiningnan niya ito at sinabi sa young executives, narito ang inyong susunod na CEO. Siya ay si Jim. Di makapaniwala si Jim sa narinig. Hindi nga niya napatubo ang kanyang buto. Paanong siya ang susunod na CEO? Tanong pa ng iba. Sagot ng CEO, 1 taon ang nakaraan, lahat kayo ay binigyan ko ng buto upang itanim, diligin, patubuin, alagaan at dalhin sa araw na ito. Ngunit ang ibinigay ko sa inyo ay patay na buto at imposibleng tumubo ang mga ito. Lahat kayo maliban kay Jim ay dinalhan ako ng naggagandahang halaman. Pinalitan ninyo ang inyong mga buto nang malaman ninyong
hindi ito tutubo. Si Jim lang ang may tapang at katapatan na magdala ng pasong buto lamang ang tanging laman. Kaya't siya ang magiging bagong Chief Executive Officer. Moral lesson: maging tapat po tayo anuman po ang ating mga ginagawa. May kasabihan po na, kung ano ang ating itinanim ay siya nating aanihin. Plant honesty and reap trust. Plant goodness and you reap friends. Plant humility and reap greatness. Plant perseverance and reap contentment. Plant consideration and reap perspective. Plant hard work and reap success. Plant forgiveness and reap reconciliation. Plant faith in God and reap a harvest. Like, share.